Okay, magandang araw mga ka-breeding. Ito si Rodolfo Bona Jr. ng Bona Game Farm, ang inyong bloodline preservator. Kasama ko ngayon si Romeo Angeles dito sa Nasugbo, Batangas. Ang ipipicture out naman natin ngayon, no, ay itong kilalang kilala na bloodline na ang nagpasikat nito or signature blood nito. Ang signature bloodline na ito ay si Lancy De La Torre, ang nag-break nito, no? At ang tawag niya dito ay The Millionaire's Line. Ito yung Boston Roundhead. So, ito, personal na nahawakan natin yung Boston Roundhead na ito. At nakita ko na talagang ito ay authentic. So, kasi pagka tinungkab mo yung kanyang hakel, merong puti-puti. Ito yung ideal sa mga Boston. Yan, kasi alam naman natin na ang Boston ni Lancy De La Torre ay merong butcher blood. So itong white hackle na ito, no, itong white hackle na yan is from the butcher blood, no? Kaya napakabagsik nito. Napakabagsik at saka ang ganda ng mata, no? Yan. Yung mata niya luwang-luwa. Okay? Malinaw ang mata, tapos may white streamers. Ang bone configuration nito, bone formation, napakaganda. No, although naisalang na ito sa breeding, pero mapapansin natin yung kanyang female side, yung hen side niya, napakaganda ng bone structure. Ayan, nagle-lemon hackle siya. Pero pag tinungkab mo na ganon, no, merong puti-puti. Ayan, kagaya nito, may puti-puti. Ayan, no? So, white legs, P-comb. At ang maganda dito kasi bihira sa Boston ang game blood, no? Karamihan sa Boston mga late maturing, pero ito mga early maturing ito. Oo, at saka ang maganda dito kasi maganda ang station. O yan, kahit na ito ay Sid Paul, ang ganda ng kanyang mga binti. Yan. Nandito ngayon ito sa ating kaibigan, pinaparami nila ito para kung merong magkagusto, no, pwedeng i-share ito sa kanila. At ilalagay ko dyan sa screen ang kanilang contact number. Pwede kayo kumontak sa kanya directly, or pwede naman kayo magtanong sa akin sa Bona Game Farm. Ang maganda dito kasi personal niya itong i-breed, single mating, no? Kung Boston family, kung Blue Bone family. So ang makukuha ninyo is for breeding materials. Okay? So partner Romeo, ano yung purpose nito? Bakit ninyo pinaparami ito? Ang aking pong kagaya sa ko kanina, para ang mga tao ay magkagaya ko ng bago-bago nagsisimula, ay makakuha din ng ganyang klase ng manok galing sa medyo klaseng tao na class A na magbibreed ng manok. Na galing kay Lancy po ito. Magagandang materyales. Magagandang materialis itong aming kinuha doon para naman yung taong kukuha sa amin, hindi rin masyado mapapahiya sa kukuhanin nila sa amin kung sakali. Oo. Kasi ngayon, ang labanan ngayon, hindi lang doon sa lugar ang advantage. Kailangan maganda ang materialis mo, maganda ang bloodline composition, winning line siya, may brain, no? May genes na galing doon sa nagpapanalo na linyada. Bukod doon, yung bloodline na dapat natin i-maintain, ito yung subok na subok na. Kasi napakahirap magpalaki, no? Ang kakainin niya, ganun din naman. Kailangan ibuhos na natin, no? Kumuha na tayo ng mga magagandang materyales, mga dekalibre na materyales. At ang advantage nito kasi nandito na, no? Nasa malapit nyo na, pwede na kayo maka-acquire nito na hindi na kayo mahihirapan na pumunta sa malayo. Kasi same quality din naman ang ipoproduce nito kumpara doon sa pinagmulan niya. Okay, at itong mga bloodlines na ito, paparamihin ito dito sa Nasugbo, Batangas. At by 2026, available na ito dito sa ating kaibigan at sa kanyang kapartner, no? Available na itong linyada na ito, kaya abangan natin. At anong edad ba ang pwede natin i-share ito sa kanila? Anong edad? 8 months, pwede na po yan. 7 to 8 months pwede na, no? So, Kung kontakin nakagana lang po nila, pwede na po nila.
Pwede nang gamitin sa breeding. So this is for breeding purposes na mga materials at ako na magsasabi sa inyo, iba ang quality ng bloodline. Tama? Pag quality ang bloodline, ang palo quality din. Kaya lang ang presyo, medyo quality din. Okay, minsan muli, ito si Rodolfo Bona Jr. ng Bona Game Farm, ang inyong bloodline preservator. Kasama ko si farm manager natin ngayon, si Romeo Angeles. Okay, maligayang pagmamanok sa ating lahat.